Ang bilis ngayon ng mundo at gaano man kalayo ang pagitan sa isa't isa, real-time o agad-agad ang komunikasyon. Ngunit sa dami ng bentahe ng modernong teknolohiya, ano nga ba ang nawawala kapalit nito? If we work together, we can change the world. We can clean up the environment, help those in need, and promote understanding among nations. I for one know that what we have now is romantic, mysterious, based on common interest, trust, transparency, promise to each other. I hope and pray that these people will get their own houses soon so that they could start life again. Dear Tati, we are all dying to see Horace. What with his reputation of being tall, dark, and handsome. Kung ang bawat sulat ay sulyap sa isang buhay, paano na lang ang isang panghabang buhay na koleksyon ng isang pamilya? Mapalad ako na sa akin binilin itong napakaraming lumang liham ng pamilya ko. Inipon o kinolekta ng lolo ko. Nandun lang sa kanyang kwarto nung yumaong siya. At ngayon, nasa akin na. Isipin lang natin ang lahat ng hindi natin malalaman kung hindi mahilig sumulat si Rizal sa pamilya at mga kaibigan niya. Dahil lahat man ng pamilya ay may kasaysayan, hindi lahat ng kasaysayan ay naisusulat at naitatago. Hindi pa ako naglalakad, sinusulatan na ako ng lolo ko. Nadiskubre ko yan nung binabasa ko itong mga lumang liham ng lolo ko sa pamilya. Sa mga ipinamanang sulat ng lolo ko, may isang mahabang sulat para sa kanya noong taong 1946 pa. Nagaling sa ate niya sa Silay, Negros Occidental. Pareho silang matagal nang wala sa mundo. Dahil ito raw ay nasa sinaunang wikang Hiligay noon, wala akong kilala sa Maynila na makapagsalin para sa akin. Kaya naglakbay ako upang malaman ang lamang kwento ng liham na ito. Papunta ako ngayon sa Silay kung saan ito hinulog mismo ng ate ng lolo ko, si Caridad Severino Locsin, noong July 26, 1946. Katatapos na ng gera laban sa Hapon. Hindi tulad ng ibang bayan sa bansa na nasira ng gera, nakatayo pa rin ang mga naglalakihang mansyon dito sa Silay. Kaya tinagurian itong Museum City tulad ng Vigan sa Ilocos Sur. Tingnan mo to, sa kanto, our revolutionary leaders, Melesio Severino, Olympia Severino, kamag-anak din namin yan. Marami sa mga bahay itinayo pa noong kasagsagan ng mga hasyenda sa Negros. Dito sa Silay nakatira ang aking pamangkin na si Mark, anak ng pinsan ko. Oh, Mark Sanchez. Okay, and then there's Jeret. Galing sa kanyang lola sa tuhod ang daladala kong sulat. Ngunit hindi na rin daw niya maintindihan ang mga salitang ginamit ng lola niya. This is the copy. Pero alam niya kung saan malamang ito hinulog. So parang wala siya ipinagbago mula nung 1946. Yeah, Mukhang dito hinulog itong sulat, no? most probably. Oh, Silay Post Telegraph Office. Isa na siguro to sa pinakamatandang post office sa Pilipinas. So, lumang-lumang struktura pa to, no? Gandang hapon po. Good afternoon. Ako si Howie Severino. Meron kasi akong nahanap na lumang sulat sa pamilya ko. At maaring dito hinulog noong 1946. Alam niyo ba yung kasaysayan ng struktura na to? Pasok po kayo. Okay. Maaring hindi ko akalain na dito ka rin sa wakas malalaman ang laman ng sulat.
Kwento ng mga taga roon, mas luma pa raw sa aking sulat ang Silay Post Telegraph Office. This was Silay Institute before 1925 kasi yung bagong building ay ginawa ng 1925. Kailan naging post office ito? Siguro mga 40s, 50s. So, ang kutob namin ay maaring dito niya hinulog mismo yung sulat noong 1946. Sa mga matatanda, pag tinanong mo, wala nang ibang post office, ito lang. Dito lang talaga. So ito talaga. So, ang problema lang ay hindi ko siya maintindihan. Mababasa nyo kaya yan? Ang imo sulat, nabaton ko, kag naghatag sa akong singkasubo. Ibig pong sabihin, ang sulat mo, natanggap ko, at nagbigay sa akin ng kalungkutan. Taong 1946, isang taon palang matapos ang gyera laban sa mga Hapon. Ang aking lolo Rodolfo na nasa Maynila ay may malubhang sakit pala at humingi ng tulong pinansyal mula sa kanyang ate Caridad na nasa Silay. Caridad is saying, life is not really that good because our bakery is not doing good business. No? But, everybody here is suffering naman from bad business. After the war. So, in a way, since you have financial problem in Manila, I am sending 50 pesos. 20 pesos came from Nanay Constancia and 30 pesos came from Caridad. Siguro kahit matuma yung business, they still manage to give 50 pesos. Yeah, 50 pesos. Pero it gives you a sense din kung ano yung halaga ng pera noon. Yes, Kasi, 1946. ibig sabihin, yung 50 pesos noon siguro may mabibili pang marami. Hindi katulad ngayon. Ano? Kahit naghihirap, they find ways Magtulungan. magtulungan. So, in a way, successful naman yung lolo niya with the help of my grandmother. Ang perang ipinadala sa aking lolo noong 1946 ay nanggaling pala rito sa El Ideal Panaderia. Ang pamilya ng ate Caridad niya ang may pagmamay-ari nito na bukas pa rin hanggang ngayon at kilala na sa buong probinsya. So 1920s mo pala to? Si ate Caridad, lola sa tuhod ni Mark, ang nanatili si Silay at tumulong sa mga kapatid na nag-aaral sa Maynila tulad ng lolo ko. Isang sulyap sa nakaraan ang binuksan sa akin ng sulat na minsay naging malapit pala sa isa't isa ang pamilya ko at pamilya ni Mark kahit magkalayo. At malaking bahagi ng tagumpay ng aking lolo sa Maynila ay nagmula sa simpleng pugon na ito. Ang ganitong ugnayan sa pagitan ng mag-anak hindi pa rin nawawala. Makikita ito sa post office sa Bacolod, ang kabisera ng Negros Occidental, kung saan marami pa rin ang nagpapadala para sa kanilang pamilya. Ano, tuwing kailan kayo nagpapadala sa kanya ng mga grocery? Depende sa ano niya. Kung maubusan na guro sila ng ano gusto nilang kumain ng Philippine product. May 50 sako ng sulat ang dumadaan dito araw-araw. Pero konti na raw yun kumpara sa dati. 1987, pumunta kami sa kinukunan ng mga sulat. Yung volume ng mails doon, at inalagay namin dito hanggang dyan. Yung bag hanggang dyan. At in this room? Yes. So hanggang dito, yung mga bag? So ganun karami? Ganun karami. And ngayon, ilan na lang? Ito na lang. Ito na lang? Medyo konti na. So ito na lang. Okay. So talagang kumonte. Bagamat hindi na kasing lakas kumpara noon, gumagawa ng paraan ng post office para kumita. Tulad ng bagong serbisyo nila para sa mga bagong sila. Ang dugo ng bata, parang sulat na rin na ipapadala para suriin sa Iloilo. Newborn screening ang tawag nila rito. So at 3 o'clock in the afternoon, all mails coming from the different post offices
bearing with it, the newborn screening will be dropped in here and then it will be processed. It will be stored for tomorrow. Bukod sa pagpapadala ng dugo, karamihan sa mga sulat na dumadaan sa PhilPost galing na sa mga kumpanya, mga sari-saring dokumento. Bills at statements of bank accounts ang karamihan. Madalang na raw ang mga sulat kamay o personal na liham. Naisip-isip ko, sino na lang nga ba ang nagsusulatan sa panahon ngayon? Sasama ako sa kartero para malaman ang kasagutan. Na walang aircon, radyo o maski seatbelt, sinasakay ni Mang Boy at Dino ang mga sulat na nakadistino sa mga bayan ng probinsya ng Negros Occidental. Trabaho nilang siguraduhin na mahahatid ang mga sulat sa nakatakdang oras. Huwag lang daw silang tumirik sa daan. May tanong ako, so may problema daw ngayon itong mail van ninyo? Wala na kayo iniayos sa mekaniko yung O kanina, ano yung clearance problema? sa platino, yung clearance sa distributor. Para sigurado makakarating ang biyahe, si Mang Dino ang sinama na hindi lang pala isang mail carrier, kundi isang mekaniko rin. Parang hindi masyadong marami, ano? Ako mismo pumunta sa mga nagde-deliver ng mga ordinary mails at saka yung mga notices for requested mails binibigay namin through barangay hall. Ikaw mismo? Yes. Yung postmaster? Bakit kayo kailangan pumunta? Kasi kulang kami ng tao. So, pati kayo nagiging mail carrier dito? Yes, at the same time. Paano kayo nagpupunta? May motorsiklo ba kayo? Kabayo? May Motor? O van? Motor lang. Motor. Yung husband ko yung nagdadrive. Yung husband yung nagdadrive, pero hindi siya empleyado rito? Hindi siya empleyado. Saan namin ilalagay ito? Dito na lang? So, puro business mail talaga, no? Kahit isang personal letter, wala. Ilang bayan ba yung pinupuntahan nyo araw-araw? 11 po. 11 bayan? Oo. Hanggang dulo ng Hanggang Negros? San Carlos. So mga ilang taon itong sasakyan na to? Pag-drive ko rito, nag-retire yung driver. Sabi nila, 1990 to eh. 1990? Oo. So, 22 years. So, kaya pa naman ito, ano? Kaya pa, kaya wala naman iba. Sanay ka na walang aircon, ano? Okay lang. Wala ka na magawa. Trabaho pa. Mapalad si Mang Boy na sa 10 taong serbisyo niya, hindi pa siya na-aksidente ni isang beses. Hindi tulad ng nadaanan naming mail van sa Cadiz. Kailan nangyari ito? Later. Last year lang? Hindi, mga 5 taon o 4 taon. Ah, okay. Paano nangyari ito? May nakainkwentro yung pick-up, Nissan, pula. May nakabangga? Oo. Head on? Head on. Walang namatay? Wala. Isang maliit na bahagi lang ng malaking makinari ng Philippine Post ang ginagampanan ni Mang Boy at Dino. Pagka-deliver sa mga munisipyo, iba pa ang naghahatid ng mga sulat sa mga bahay sa malalayong barangay. Ito naman ang tungkulin ng mga tulad ni Aquiles Caballero, letter carrier, kartero. Kayo ang letter carrier? Oo. Saan tayo pupunta? Sa kuan. Muna tayo kayo sa Variete, tapos Anje, tapos nandyan sa kabila kay Lolo sa Putalo, tapos punta tayo sa Taipo. Tara, sasama kami sa inyo, ha? Oo. Yo po, sir. Okay. Ay!
24 na taon ng kartero sa Bacolod, 1.5 taon pa lang siya dito sa Toboso. Kaya medyo nawawala-wala pa si Achilles. Tanong ko tayo. Richard Lichado? Tanong ko daw, Dudong. Dudong? Okay. Hindi raw dito. Doon pa raw. Kahit minsan ay naliligaw, ang mga sulat nakakarating pa rin. Yan. Isulat ka lang. Lulo sa Putalo. Thank you. Okay. Birthday card to. Yeah. Mom, wishing you the happiest of birthdays and a year full of blessing, joy, and happiness. I very much look forward to meeting you. Happy birthday. First time ba kayong sulatan ni Keith? This is the first time I received a birthday card from abroad. Pero sa kanyang trabaho, hindi laging magandang balita ang hatid ng kartero. Tulad na lang ng sulat na bumulabog sa sanay ordinaryong hapon ng isang pamilya. Mama, Papa, kaya po ako sumulat sa inyo gusto ko ka lang malaman ninyo kung ano dito ang ugali dito nito. Roy, ano ko na ugali dito ni Roy, puro lang kalokohan. Iya ay lagi pang iinom bago pagpasya ng malalasing. Hindi ko na alam kung paano ko pa mapabago ang kanyang ugali. Ang sumulat, ang kanilang hipag-solusyon na hindi pa raw nila nakikita. Sa panahon ng email at texting, nakita ko kung paano naiiba ang tradisyonal na komunikasyong galing sa malayo. Kaya nitong magbuklod pag binasa ng sabay ng buong pamilya. Madaling itago pang matagalan. At kaya rin magsurpresa sa gitna ng bukid. Dear Jeline, my goal is not to rush anything, just to get to know you, someone with similar interests. Before you brush off my letter, hear me out, and I'm currently incarcerated for finding my ex-wife, having an affair. I reacted to what I saw and hit her with my hands. It landed me in prison. I am let to get out in 2030. Oh, anong reaction mo dun sa sulat niya? Okay na. Nakakatakot. Parang ano kasi yung sa ano niya, sa background. Parang naka-ano siya ng ano, yung nasa priso. Isang sulat mula sa bagong pen pal na isang Amerikanong nasa kulungan na first time raw siyang sinulatan. Hindi lang pala si Jelen ang sinusulatan dito ng mga preso sa Amerika. At may magpapakasal na. Sa maraming maliliit na bayan katulad ng Toboso, ang kartero pa rin ang pangunahing koneksyon sa mas malawak na mundo. So, uso pa pala yung pen pal ngayon? Maybe. Ha? Siguro. Okay. Hindi ka gumagamit masyado ng email? Mas gusto mo yung sumusulat? Wala kasi ano dito eh. Yung ano, kagaya ng Facebook. Wala kasi dito signal. Sa cellphone, kung may laptop, wala. Kung cellphone, okay. Pero, ano ganito, hindi tuloy-tuloy. Hindi ito ang unang beses ni Angie na makatanggap ng sulat galing Amerika. Katunayan sa kanilang bayan, maraming dalagang tulad niya ang nakatatanggap ng sulat galing sa preso, doktor at inhinyero mula Amerika. Sumulat ka rin sa kanya? Susulat ka ba? Sa tingin mo? Hindi pa ko sure. Okay,
Hindi kamay ni Cupido o isang matchmaker ang nasa likod ng pagkikipag-ugnayan nito, kundi ang kanilang postmaster sa Toboso na si Franklin Tan Jr. Gusto kong mag-market na matulungan yung postal office kasi ito ang binubuhay ng aking pamilya. Kaya nang sinabi niya sa akin na meron siyang form ng USA Connection na papinpal sa Amerika, pinadalhan niya ako ng isa. Nireproduce ko yon, pinasirox copy ko yon. Saka tinesting ko sa anak ko, kay isa-isa kong anak na babae. Maraming bumalik na sulat. Kaya pag-isip-isip ko na mas mabuti siguro matulungan ko pa yung post office, makatulong pa ako sa kapwa ko. Ang form na ito napunta sa mga kababaihan ng Toboso, kabilang na si Aiza. So ito yung pinilap nyo. USA Connection Free Pen Pal Club. Wala silang hinihingi na pera sa inyo? Wala. Any donations will be appreciated. Ladies from 18 to 45, welcome. So wala kang binayad? Wala po. Do you accept divorced man? Will you accept a divorced man? Yes. Will you accept a man who smokes? No. Will you? Ngayon, matapos ang 3 taong pakikipag-penpal, nahanap na rin niya ang magpapatibok sa kanyang puso. Si Josh, na nasa Morrison Correctional Institution sa North Carolina. Pero lalaya na raw ngayong Agosto. Ilang taon na siya? 25. Oh, wow. Okay, tamang-tama. Ikaw ilang taon pa lang? 24. Oh, eksakto. So, tiga saan siya? Taga North Carolina. Ah, okay. So, kailan kayo unang magkikita? Yung balak namin, ako yung magbabakasyon dun sa kanila. Kasi nakakulong pa siya ngayon. Okay. Yung mother niya yung sponsor sa akin. Okay. So, kukuha ka pa ng visa o meron kompleto na ba? Passport, visa? Ang passport, waiting na lang. Tapos yung visa, sila lang daw yung lalakad doon. Doon? Oo, sila nang mag-ano. So, mag-wait na lang po. Pakikipag-penpal, isa sa pinakasimple at lumang paraan ng pakikipag-ugnayan. At pinagkakakitaan ngayon ng lokal na post office. Ako na umpisa, maligaya ako na makikita ako sa kanila, makita yung mga kahit hindi man sila lumingan sa akin sa bandang huli, ang importante lumigaya ako na nakatulong ako sa kapwa ko at sa post office na doon kinukuha ko ang sweldo pinagpakain ng aking pamilya. 3 na kasing post office ang nagsara sa mga kalapitbayan ng Toboso. Kaya desidido si Franklin na hindi ito mangyayari sa kanila. Ang problemang pagkalugi sa mga post office ay dama hindi lang sa mga liblib na lugar, kundi maging sa buong bansa. Kasi dumating ako dito, talagang bankrupt siya. Honestly, it was bankrupt. No? In fact, ang mga tao dito, they were just ready to embrace rationalization. Pero awan ng puon naman, nag-uunti-unti kaming bumangon. Bagamat tila bumabawi na ngayon sa kita ang government corporation na PhilPost, bihira na raw ang nais magkartero. Ang totohanan, at this point in time, ang kailangan namin, mga bagong kartero. Kasi ang average age ng empleyado dito is around 55 years old. At that age, maski sa police, you're 1 year to retirement, di ba? Ang problema, wala nang gustong magkartero. Ang dami naming aplikante, pero ang gusto, puro sa opisina. Bagong upo ang kauna-unahang babaeng Postmaster General sa bansa. At batid niyang marami pa raw kailangang ayusin sa kanilang sistema. Lalo na sa pagbabalik tiwala ng mga tao sa kanilang serbisyo. Ito ay sa kabila ng mga insidente ng pagnanakaw sa kanilang opisina. So, ang nangyayari talaga ngayon, we're trying to cleanse our ranks. Kasi ang tagal ng marahabang taon na nangyayari at ginagawa ito, hindi ganun kadali mo talaga siyang malilinis. Pero as I said, hindi kami tumitigil. At nag-install nga kami nitong CCTV namin. Ngayon, ini-improve namin. May GPS na rin yung ilang mga ruta namin. Ngayon, bali-balita na nais gawing hotel o universidad ang Antigo at El Granding Gusali ng Manila Post Office. Pero hindi pa naman daw sigurado ang mga plano.
Bago ako umalis ng Silay, ipinakita sa akin ni Mark ang pugon ng panederya ng pamilya. The restaurant started in 1960s. 1960s? Okay. During the time ng lola ko na. So nung 1940s, 50s, It's just a bakery. bakery lang siya. Wala raw ito masyadong ipinagbago mula nang naglalaro rito ang aking ama noong siya'y grade school pa. Ito pa rin yung original na pugon. Yeah. 1920s pa? Mga late 1920s. It's the same pugon which your grandfather was parang playground ata nila eh. Actually, yung father ko rin, nung gera. Father mo. Oo, kinikwento niya na naglalaro sila dito. Saan ba sila naglalaro? Dito sa taas o dito sa likod? Sa taas ng pugon. Sa likod? Yeah. Oh, so doon sila naglalaro? Before matibay pa siya. Itong katibayan na at one time napaka-close yung pamilya natin dahil ang lolo ko at yung lola mo, si Lola Caridad, ay magkapatid and they seem to be close. No? Makikita mo talaga rito sa sulat galing sa Lola Edad mo na very close yung ate at saka yung bunso niya lalaki. Kaya ibibigay ko sa iyo ngayon mga lola mo sa lolo ko bilang souvenir lang ng pagpunta namin dito and then to help remember the ties that bind our families. Oo. Okay, Mark. Okay, thank you. Ang liham noong 1946 ay nag-ugnay sa lola niya at lolo ko. Nag-uugnay sa aming dalawa. Na pareho ng mulat sa isang mahalagang kabanata sa buhay ng aming angkan. Mabuti na lang pala, wala pang text noon. Mula sa Silay, Negros Occidental, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.